Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong hapon guys, magbibigay ako ng reaction point of view at aking opinion dito sa nangyayari ngayon sa Kalingap, no? So history repeat itself na sinasabi nila guys, kasi ang problema ngayon sa Team Guapa sa pamumuno ni Dr. Love ay itong ganito din po ang nangyari sa Danjoy or sa Joynatics, Solid Joynatics, okay? Kung ano po yung nangyayari sa grupo nila ni Canoli, ganito din po ang nangyayari ngayon sa grupo ni Dr. Love. Okay, si Joy beneficiary ng Kalingap, pero tinutulungan nila ni Canoli. Si Beyonce, beneficiary ng Kalingap, pero ngayon tinutulungan ng grupo ni Dr. Love kung saan tinatawag na Team Guapa. Ngayon, may mga rules ang Kalingap. Okay, bawal i-vlog ang kanilang beneficiary ng mga antay. Maantay na rin ang makakonsider mo rin na antay sila ni Dr. Love guys, kasi sinipa na sila sa Kalingap no? So, dito kay Joy, sabi nila, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na ang beneficiary ng Kalingap ay kinokontent ninyo or tinutulungan ninyo? Vice versa dito rin kay Beyonce. Nagsasabi dyan si Kuya Bal, huwag i-content, huwag i-thumbnail, huwag reaksyonan si Beyonce. Parang sabi ni Dr. Love, hindi ako sakop sa rules nyo dahil wala na ako sa Kalingap. At wala kayong magagawa dahil si Beyonce ay beneficiary namin. So, ganun din yung nangyari dito kay Joy. Wala kayong magawa kung i-content ni Canoli si Joy kasi considered as beneficiary nila si Joy. So, malamang sa malamang, si Joy ang pag-uusapan nila dyan sa live nila at sa kanilang community. Dito kay Dr. Love, ganun din. Kahit pagbawalan sila ng Kalingap, walang magagawa ang Kalingap kasi beneficiary nila si Beyonce. Unless kung si Beyonce ay magde-declare na alis siya sa Kalingap and si Joy ay magde-declare na alis din siya sa Kalingap, walang problema. Pero as long as sinasabi ni Joy na hindi siya alis sa Kalingap, same din kay Beyonce, hindi siya alis sa Kalingap, wala kang magagawa ang Kalingap kung re-reactionan at i-content sila ng kanya-kanilang mga team. Okay? So, ganito guys, no? So, ngayon masasabi ko, ramdam na ngayon ng Team Guapa kung ano yung nararamdaman ng grupo nila ni Canoli. Okay? No? So, kung ano yung mga tawag dito, kung ano yung mga adjustment, kung ano yung mga tawag dito, kung ano yung mga gulo, no, na magkakaroon pa dito sa Team Guapa at dito sa Team Joynatics. Kasi dito sa grupo nila ni Canoli, Joynatics po sila, solid Joynatics po sila, no? So naka-Joy po yung kanilang loyalty, no? Although na beneficiary sila ng Kalingap, pero may ginagawa silang mga pamamaraan or tulong na exclusive at direkta dito kay Joy. So dito sa grupo ng Team Guapa sa kanila ni Dr. Love, although na beneficiary ng Kalingap, pero may mga ginagawa din sila dito na exclusively para lang kay Beyonce, no? Yung tulong ay para din kay Beyonce at yung tulong nila ay direct din na pupunta dito kay Beyonce or sa pamilya ni Beyonce, same din sa pamilya ni Joy, no? Na direkta din nilang binibigay kay Joy at sa pamilya ni Joy. So, magulo to guys, no? Magulo ito kasi hindi mo mapipigilan na i-content or tutulungan nila itong beneficiary ng Kalingap kasi consider din nila na beneficiary yan no? Dito sa Team Guapa, sa kanila ni Dr. Love, beneficiary nila si Beyonce. So sa ayaw at sa gusto ng Kalingap, wala silang magagawa kundi mako-content at pag-uusapan nila si Beyonce kasi parang yung parang information dissemination yung ginagawa nila para doon sa grupo na sumusuporta kay Beyonce doon sa Team Guapa. Vice versa dito sa grupo ni Canoli, kino-content nila si Joy for public information din doon sa mga sumusuporta din kay Joy sa grupo ni Canoli, no? So wala kayong magagawa diyan, no? May rules man kayo sa Kalingap, hindi na po sakop ang grupo ni Canoli at ang grupo ni Dr. Love diyan kasi hindi na sila part ng Kalingap, no? So maswerte ang beneficiary kasi
may tulong sila galing sa Kalingap, may tulong sila galing dito sa grupo ng bawat isa, no? Swerte si Joy kasi may Kalingap, may grupo ni Kanoli. Swerte si Beyonce kasi may Kalingap, may grupo nila ni Dr. Love, no? And hindi may pagkaila na marami ding sponsors ngayon sa grupo ni Dr. Love, no? Dito sa grupo ni Kanoli, marami din silang sponsor, halos sponsor sila diyan, no? So, maswerte yung beneficiary, pero magiging conflict ito sa community ng Kalingap or sa foundation ng Kalingap, no? So, para sa akin, sabi ko nga dati, inuulit-ulit ko, wala namang problema kung ang beneficiary ninyo ay tulungan din ng iba, no? Kasi being a beneficiary, wala naman sigurong kasulatan na exclusively dyan sila sa Kalingap, no? Yes, being an ambassadress, pagdating po sa trabaho, yes, no, ambassador sila ng business ng Kalingap, no, endorser sila yan sa business ng Kalingap, but pagdating po sa charity works, wala pong commitment, wala pong agreement na exclusive lang talaga sa Kalingap yung beneficiary nila, no? So siguro, no, ang pangit lang kung may another business sila ni Dr. Lab at gawin din nilang endorser si Beyonce, yun, magkakaproblema talaga yun kasi hindi pwedeng mag-commit ng kontrata or magkaroon ng commitment si Beyonce dito sa business nila ni Dr. Love kasi committed siya dito sa Kalingap as an endorser ng Velvet Box. Vice versa, ganito din sa kanila ni Kanoli, no? Kung mag-i-endorse si Joy ng business nila ni Kanoli, magkakaroon ng conflict din kasi endorser din si Joy. Pero no, sa ngayon wala pa naman kundi ang ano lang talaga, ang focus lang talaga ng Team Guapa at ng Team Kanoli is tumulong sa beneficiary. Wala namang personal interest, no, na kukunin siya para doon sa mga negosyo nila. So para sa akin wala naman sanang problema 'yon kung charity ang pag-uusapan or tulong ang pag-uusapan. Ano ba ang purpose? Bakit na naging beneficiary si Beyonce? Para tulungan. Na kung tutusin, stable na ngayon sana si Beyonce, eh. Di ba? Di na yan kailangan na tulungan pa ng tulungan. Kumbaga, nabigyan na sila ng puhunan, nabigyan na sila ng pangkabuhayan. Di ba? So, hindi na yan sana sabi natin makonsidered na charity na beneficiary. Kaya lang nandiyan yan sa Kalingap kasi naging part kasi ng business na business partner kasi sila dyan sa Kalingap. May mga commitment sila dyan, may kontrata sila yan, kaya naandyan pa sila sa Kalingap. Same lang din kay Joy, no? Pero dito nga kay Kanoli, hindi nila binablog si Joy kasi nga ang founder ng Kanoli International si Kanoli nasa ibang bansa. So update lang diyan sa pinapagawa nilang bahay. Pero dito kasi kay Beyonce, hindi mo maiwasan na may vlog talaga niya si Beyonce kasi nga andyan lang sa kapitbahay nila, no? At sabi ni Dr. Love, walang makakapigil sa kanya kung i-vlog niya si Beyonce. So mas conflict, no? Kung ano yung conflict dito sa kay Joy sa grupo ni Kanoli, times 2 or times 3 ang conflict dito sa Team Guapa kay Dr. Love at saka dito kay Beyonce kasi hindi mo talaga maiwasan na hindi nila ma-vlog yan. And isa pa, no, okay naman sila ng parents ni Beyonce, no? So pati parents ni Beyonce hindi maiwasan na mahagip-hagip din yan sa vlog, no? So kung gaano kalaki ang problema nila dito sa grupo ni Kanoli, mas malaki ang magiging problema nila dito sa grupo ni Dr. Love, no? So yun lang guys, pero sabi ko nga kung focus tayo sa pagtulong o sa pag-charity, wala namang conflict yan kasi kahit sino pwedeng tumulong, no? Pagdating po sa tulong, wala pong kontrata yan, wala pong commitment yan, kumbaga kusa, galing sa puso ang pagtulong, kusang bigay na walang hinihinging kapalit, no? Unless kung may mga personal interest na kasama dyan, ay doon talaga magkakaroon ng conflict, no? So ayan lang, no, napapaisip lang ako, sabi ko, kung ano yung nangyari sa kagrupo ni Kanoli, mas malala pa yung naging nangyari dito sa Team Guapa, guys, no? So I hope na wala nang susunod pa, baka mamaya meron pang isang love team diyan na mabuwag, tapos magiging ganito din yung sitwasyon kay Beyonce at saka kay Joy na beneficiary sila ng Kalingap, tapos naging beneficiary sila ng wala sa Kalingap, kaya nagkaroon ng issue, no? Kasi sabi nila dapat si Kalingap Rab lang ang
vlog kay Beyonce. Pero hindi papayag ito si Dr. Love, no? Maswerte pa nga kayo dyan sa Kalingap, sa grupo dito ni Canoli, wala silang vlogger doon na masasabing malapit kay Joy, na binablog si Joy anytime. Pero dito kay Beyonce, malaki talaga yung maging problema nyo dito kasi ang founder nila is nandyan lang sa kapitbahay ni Beyonce, guys, no? So, yun lang. Pero yun nga, sabi ko, kung pagdating na naman sa tulong, wala namang problema. Bakit ba kasi nagkakaroon ng problema? Kasi may rules dyan sa Kalingap, no? So, dapat talaga sundin nyo yan. Pero dito sa grupo ni Canoli at ni Dr. Love, hindi sila sakop sa rules. So, wala kayong magagawa. Hindi yan mapipigilan, guys, no? So, yun lang, guys, no? Abangan natin kung ano yung mangyayari, no? And, kaya siguro na hindi maiwasan na medyo nagkakaintindihan ngayon ang grupo ni Dr. Love at ni Canoli kasi nafi-feel nila kung ano yung nagiging experience, nafi-feel nila kung ano yung nararamdaman na ang nangyari dito nangyayari din ngayon dito sa grupo ni Dr. Love, guys, no? So, yun talaga, sabi ko nga sa inyo, people come and go dito sa social media, wala talagang forever. Ang kalaban mo ngayon, magiging kakampi mo. Ang kakampi mo ngayon, magiging kalaban mo. Ganyan po ang kalakaran dito sa social media. Lahat po dito nagbe-benefits. Okay? So, syempre, di ba, alam nga naman mag-i-stay ka doon sa wala kang magiging benepisyo. Di ba? So, abangan natin, guys, yung ano po yung mga mangyayari sa susunod, no? And, wala namang problema, guys. Support kayo kung sino gusto nyo supportaran kasi everybody have the choice naman, no? Kung sino yung gusto nilang supportaran, walang makapagpigil yan, walang pwedeng mag-utos dyan. And karapatan natin yan kung saan tayo susuporta, kung saan tayo maging masaya, doon tayo, guys. Pero syempre, pag may nakita tayong mali, pupunain natin kasi mali is mali, guys, no? So, yun lang. No, and isisingit ko lang, napanood ko yung latest vlog ni Kalinga Prab doon sa Tres Marias, no? Okay naman yun kasi from now and then, ay pinapollow up nila yung sitwasyon ng Tres Marias. Pero yung hindi ko nagustuhan, guys, yung pag nagbablog kayo, no, parang walang privacy yung beneficiary nyo. Like doon sa nakita ko, natutulog pa yung isang bata doon sa kwarto, pinasukan, no, nakatutok yung kamera, natulog pa. Hindi ba pwedeng, di ba, hintayin muna na makapwesto, interviewin, kausapin. Hindi yung pagpasok ninyo, dire-diretso kayo doon sa loob ng bahay, tapos yung kamera nyo ipasok sa loob ng kwarto, tapos nakikita yung isang batang babae doon natutulog pa, tinututukan nyo ng kamera. So, di ba, ayaw ninyo na nababash yung beneficiary ninyo. Gusto ninyo bigyan ng privacy, no? Pag nabas ang beneficiary, gusto niyo bigyan ng privacy, pero kayo mismo dyan, hindi niyo binibigyan ng privacy. Ako bilang nanay, kung anak ko dalaga, no? Tapos natutulog yung anak ko sa loob ng kwarto, bigla nyo na lang pasukin, tutukan nyo ng kamera. Ang pangit! No, ang pangit. Walang masama, no? Maganda 'yon na from time to time pinupuntahan ninyo, 'di ba? Kinakamusta ninyo. Pero hindi ba pwedeng, 'di ba? Bigyan nyo naman ng privacy. Pagpasok nyo, upo kayo sa sala, hintayin ninyo na makapag-ready yung tatlong bata, interviewin ninyo, kausapin ninyo. Hindi yung pagdating nyo sa bahay, dire-diretso na lang kayo, pati sa kwarto, dire-diretso kayo, tutukan nyo ng kamera yung bata na nakahiga pa. My goodness. Magkaroon naman tayo, guys, ng delikadesa na tinatawag. Alam mo dyan, nagagalit lang kayo minsan pag nababas kayo, pero meron kasing hindi tama no? Nanay din ako, may anak din akong babae, pag ganyan, hindi porket beneficiary ninyo, lahat na lang gagawin ninyo, no? Tapos pag nabas yung beneficiary nyo, sabihin nyo, bigyan natin ng privacy, no? Pero kayo mismo dyan, hindi kayo maging magandang modelo para mabigyan ng privacy yung beneficiary nyo. Ang pangit, no? Ang pangit, na hindi pa nakamumog, hindi pa nakasuklay, nakahiga pa yung bata, tinututukan nyo ng camera. My goodness. Paano kung nakasuot ng nakasuot ng pantulog yon? Di ba? So sana guys, no, maging din tayo, no, ilagay natin sa tama. Di ba? Hindi yung sugod lang ng sugod tapos pag nabas kayo. Di ba in-edit nyo rin yan? Hindi nyo man lang ba naisip yan nung in-upload niyo yung videos niyo? Parang ang pangit, no? Pagdating natin, diretso na lang tayo doon sa loob ng bahay tapos pasok tayo sa kwarto. Tutukan natin ng kamera yung bata na nakahiga pa doon sa higaan nila. Ang pangit. No? So, ayan lang, guys, no? Pag may mali, punain natin para hindi na maulit kasi hindi po maganda talaga, no? Hindi po maganda diyan sa mga nanay na nanonood. Sana, no, maramdaman nyo din kung ano po yung pinupunto ko, no? Hindi kasi maganda yung ganun, guys, no?
Parang hindi pa na bumalik yung ulirat ng bata, nakatutok na yung kamera sa kanya. No? So maraming salamat guys. Magla-live tayo pag may time. Super busy lang talaga ako ngayon kasi wala dito yung amo ko, nasa out of country. So medyo tutok ako sa alaga ko. Pasingit-singit lang ako sa reaction ko guys, no? So maraming salamat. Shout out sa team ni Kanoli International at sa lahat ng grupo nila, Team Boss A1, Team Lumot, Team Shumay at kung ano pang iba dyan. And shout out sa Team Guapa, no? And tawag dito, yun lang, no? Nagmamatsyag lang ako sa nanonood lang ako, no? Pero kung tawag dito, kung wala naman ako nakikitang dapat ko na ibanatan, hindi naman ako basta-basta bumabanat, guys. So, another reaction, may reactionan ko din yung mga dating ex Kalingap Angel na gusto nila ibalik, pero next reaction lang yan, guys. So, maraming salamat and God bless everyone.